Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang karugtong ng mga drama sa wikang Ingles. Ang iba ay natalakay na ni Ginoong Antonio. Atin na lang daragdagan ng ibang paksa nito. Una ay ang kay Joey Gosheng Fiao. Siya ay isang sikat na direktor sa pelikula. Siya ay nagmula rin sa larangan ng teatro at naging sikat na direktor ng UE Dramatic Guild noong siya ay isa pa lamang mag-aaral sa kolehiyo. Tinagurian naman siyang enfant terrible ng kanyang mga guro sa University of the East. Ang salitang enfant ay isang ekspresyong Pranses na literal na mabagsik na bata. Ngunit sa konteksto ng sining at akademya, ito ay tumutukoy sa isang batang talento o rebelde na nakakapukaw ng atensyon dahil sa kakaiba, hindi pangkaraniwan o nakakagulat na mga ideya at gawin ng isang tao na hindi sumunod sa tradisyon or inaasang paraan at kadalasang kinikilala dahil sa kanyang bold at disruptive na personalidad o paggawa. Tinaguri ang enfant terrible si Joey dahil sa kanyang kahusayan at kakaibang paraan ng pamamahala at pagdidirihe ng mga dula sa tanghalan. Habang siya ay aktibo sa UE Dramatic Guild sa University of the East. Kabilang sa mga sumusunod ay ang dulang idinirihe ni Joey. My Fair Lady, nina Lerner at Lowe. Ang My Fair Lady ay isang musikal na hango sa Pygmalion ni George Bernard Shaw. Tinalakay nito ang pagbabago ng pagkatao ni Eliza Doolittle mula sa isang babaeng lansangan tungo sa isang edukado at kagalang-galang na babae sa pamamagitan ng wika at asal. The Reluctant Debutante ni William Douglas Home. Ang dulang ito ay isang komedya ng asal o ang Comedy of Manners na umiikot sa isang dalagang ayaw mapa sa ilalim sa formalidad at pagpapanggap ng mataas na lipunan. The Women ni Claire Booth Luce. The Women ay natatangi dahil puro kababaihan ang mga tauhan at tinatalakay nito ang tsismis, kapangyarihan, selosan at pagkukunwari sa lipunang mataas. At ang panghuli ay ang Beckett at Dillard ni Jean Anwyl. Ang dulang ito ay seryosong historical at philosophical na tumatalakay sa tunggalian ng kapangyarihan at konsensya o ang Beckett at pananampalataya, sakripisyo at personal na paninindigan o ang Dillard. Nick Agudo. Ang pinakamahalagang ambag ni Nick Agudo sa larangan ng dula sa Pilipinas ay ang pagpapalaganap ng chamber theater. Ang chamber theater ay isang anyong pampanitikan at pampagtatanghal na binibigyang buhay ang akdang pampanitikan sa pamamagitan ng tinig, galaw at limitadong kilos. Sa halip na umasa sa magarbo at realistang entablado, layunin nitong ipakita ang diwa at damdamin ng dula kaysa sa pisikal na aksyon. Si Nick Agudo ay isang aktor, direktor at manunulat ng mga dulang panradyo, pantelebisyon at pampelikula simula pa noong 1950. Naging scholar siya ng iba't ibang pundasyon tulad ng study grant ng Pamahalaang Apon noong 1962
Foreign Specialist Grant na ibinigay ng US State Department noong 1963. Noong 1965, naglakbay siya sa buong Pilipinas upang ipakilala ang isang anyo ng dulang tinaguriang Chamber Theater, ang Penmouth Playhouse. Isa sa mga sumikat na samahang panteatro noong dekadang 50 ay ang Penmouth Playhouse, na itinatag ng batikang artista sa tanghalan na si Pocholo o Poch Apostol noong 1956. Ang samahang ito ay binuo ng mga artista sa tanghalan mula sa iba't ibang pamantasan sa Kamaynilaan tulad ng UP, Maryknoll at UST. Ang University Drama. Dahil sa tagumpay na tinamo ng Tea and Sympathy ni Robert Anderson sa direksyon ni Wilfrido Maria Guerrero, nang ito ay unang itinanghal sa UP Diliman ng UP Dramatic Guild. Ang produksyong ito ay inanyayahang magkaroon pa ng ibang pagtatanghal sa labas ng UP campus. Ang Tea and Sympathy ni Robert Anderson ay isang seryosong dulang psikolohikal na umiikot sa karanasan ni Tom Lee, isang kabataang lalaki sa isang boarding school na hinuhusgahan ng lipunan dahil sa kanyang pagiging di-angkop sa inasahang imahe ng pagkalalaki. Tinalakay ng dula ang mga temang gender roles at masculinity, prejudice at chismis, indibidwal na pagkakakilanlan at pagiging makatao, at empatya. Kabilang sa mga naging aktibong kasapi ng grupo ay sina Celia Diaz-Laurel, Junie Gamboa, Arthur Gamboa, June Roy, Pinky Rigor, Nandi Estrella, Feliciano Cabanos at Mitos Saison. Una nilang itinanghal ang Tea and Sympathy na nagtampok kay Celia Diaz-Laurel sa pangunahing papel. Ito ay ginanap sa Girl Scouts Auditorium sa Padre Faura noong 1957 at talagang dinumog ng maraming tao. Ito ay ang adaptasyong pantelebisyon ng Antigone sa direksyon ni Jules Yogore. Ang dulang Antigone ay isang klasikong trahedyang griego ni Sophocles na umiikot sa tunggalian ng batas ng estado na kinatawan ni Haring Cleon at ang batas ng konsensya at moralidad na kinatawan naman ni Antigone. Ipinaglaban ni Antigone ang karapatang ilibing ang kanyang kapatid kahit labag ito sa utos ng hari, kaya't naging sagisag siya ng indibidwal na paninindigan laban sa mapaniil na kapangyarihan. Ang Starving Artist. Itinatag ni Junie Gamboa noong 1963 nang naiiba kaysa maraming samahang panteatro na naitatag na dahilan sa karamihan sa mga miyembro nito ay mga artista sa sining biswal. Halos lahat ng mga kasapi ng Starving Artist ay mga mag-aaral sa pagpipinta sa UST. Dahil sa kawalan ng puhunang pinansyal, kaya nila tinawag ang samahan nila ng ganito. Subalit ang kakulangang ito sa pananalapi ay hindi naging hadlang sa kanila upang makapagtaguyod ng mga produksyong dekalidad na umani ng mga papuri mula sa mga establisadong kritiko.
Nagawa pa nilang itanghal ang mga ito sa pinakasikat na tanghalan noong panahong yaon, ang FEU Auditorium. Ilan sa mga malalaking produksyong pinangasiwaan ng grupong ito ay ang A Hatful of Rain sa direksyon ni Junie Gamboa. Ang A Hatful of Rain ay isang psikolohikal at panlipunang dula na tumatalakay sa adiksyong dulot ng droga, trauma ng digmaan, at epekto nito sa pamilya. Nakatuon ito sa karakter ni Johnny Pope, isang veteranong sundalo na nalulong sa droga matapos ang digmaan. Hindi ginawang sentimental ang adiksyon. Sa halip ipinakita ito bilang sakit sa lipunan at psikolohikal na nangangailangan ng pag-unawa at hindi lamang paghuhusga. Ang direksyon ay tuwiran, matapat at walang romantisasyon, isang halimbawa ng social realism sa teatro. A View from the Bridge ni Arthur Miller na pinamahalaan naman ng kanyang bisitang direktor na si Jules Ugore. Ito ay isang modernong trahedya na tumatalakay sa selos at nakatagong pagnanasa, batas laban sa personal na moralidad, at pagbagsak ng isang karaniwang tao. Umiikot ito sa karakter ni Eddie Carbone, isang manggagawang Italyano-Amerikano na unti-unting winawasak ng kanyang panloob na kasalungguhitan, salungatan at obsesyon. Gumagamit si Miller ng klasikong estruktura ng trahedya sa modernong konteksto. Ang karakter ni Eddie ay isang tragic hero ng karaniwang mamamayan, hindi hari o bayani. Ang The Hot November ni Nick Joaquin. Ito ay isang makabayang dulang Pilipino na tumatalakay sa revolusyon, sakripisyo, at komplikadong relasyon ng kapangyarihan at idealismo. Itinakda ito sa panahon ng Rebolusyong Pilipino kung saan inilalantad ni Nick Joaquin ang tensyon sa pamamagitan ng personal na interes at kolektibong layunin ng bayan. Ang mga kilalang kasapi ng starving artist ay sina Justino Tiny Hunoida, Boy Rodriguez at Aro Soriano na pawang umukit na ng kanya-kanyang pangalan sa larangan ng sining biswal. Nick Joaquin, isa sa mga pangunahing manunulat ng dula sa wikang Ingles. Kilala sa sagisag panulat na Quijano o Quijano del Manila. Ang unang dula niya na napabantog ay ang Portrait of an Artist as a Filipino noong 1951. Ito ay tinuturing na pinakamahalagang dulang Pilipino sa Ingles at isang haligi ng modernong teatro sa Pilipinas. Itinakda ito sa Intramuros noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Umiikot ang dula sa magkapatid na Candida at Paula Marasigan na naninirahan sa isang lumang bahay sa Intramuros. Ang sentro ng tunggalian ay hindi pa tapos na larawan ng kanilang ama, si Don Lorenzo Marasigan, isang pintor na tumangging ibenta ang kanyang obra kahit naghihirap na ang pamilya.
Ang Barangay Theatre Guild ang unang nagtanghal nito sa Fort Santiago, Intramuros noong 1952. Ang ikalawang dula niya'y Tatarin, isang elehiyang may tatlong yugto. Ito ay batay sa maikling kwentong Summer Solstice na siya rin ang sumulat. Naglalarawan ng tradisyon ng mga Pilipino, ang pagkahalo ng Kristyanismo at Paganismo. Ang dulang ito ay itinanghal ng Barangay Theatre Guild noong 1978. Ang ikatlong dula niya ay ang The Fathers and Sons o ang Mag-aama, Mga Anak. Salin sa Tagalog ng PETA at itinanghal sa Raha Sulaiman Theatre noong 1977. Ang dula ay sa direksyon ni Lino Broca. Ang tagpuan nito'y ang kasalukuyan. Ang Fathers and Sons ay batay sa kwentong Three Generations. Ang dula ay isang melodrama na may tatlong yugto. Ang Fathers and Sons ni Nick Joaquin ay isang dulang mapagnilay tungkol tungkol sa pamana, awtoridad at pagbabago. Isa itong tahimik ngunit makapangyarihang dula na nagpapakita na ang tunay na tunggalian ng lipunan ay madalas nagsisimula sa loob ng pamilya. Ang ikaapat ay ang Dabietas. Ang dulang ito ay isinalin sa Tagalog at itinanghal ng dulaang UP Repertory Company at ng Maryknoll Theatre Guild noong 1978. Ang Beatas ni Nick Joaquin ay isang makasaysayan at simbolikong dula na itinakda noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Nakatuon ito sa buhay ng mga biyeta o mga babaeng reliyoso, pero hindi mga madre, ngunit namumuhay sa kabanalan at paglilingkod sa simbahan at komunidad. Alberto S. Florentino. Siya ay tinuring na isa sa mga mandudulang may kamalayang panlipunan. Noong unang taon ng dekadang 50 ay nagwagi siya sa timpalak na itinaguyod ng Lead Arquillas Writing Workshop. Ang una niyang dulang panlipunan ay isinulat noong 1954. Ito ay ang The World is an Apple, na nagwagi ng unang gantimpala sa unang taon ng Timpalak-Palangka sa kategoryang Ingles. Ipinapakita nito ang pakikibaka ng karaniwang tao sa moral at sosyal na hamon ng modernong Pilipinas. Ang Cadaver, isang nagbibigay-diin sa diwa ng kabiguan o kabiguan at kamatayan bilang moral na aral, isang uri ng dula na nagbubukas ng pagninilay sa manunood. Sapagkat ito ay isang trahedya o sosyal na komentaryo kung saan ang tauhan ay nahaharap sa mapanuil na sistema o kapalaran, kadalasan sa isang misteryoso o madilim na sitwasyon. The Dancers. Ito ay nakatuon sa buhay ng mga mananayaw o artista na naghahanap ng sariling identidad at kalayaan sa kabila ng pamantayan ng lipunan. Ipinakita ang pagpapahalaga sa sining at kultura bilang paraan ng paglaban sa limitasyon ng lipunan. Cavort with Angels.
Ito ay naglalarawan ng tauhan na nakikipag-ugnayan sa sakral na imahinasyon o relihiyosong tema, kadalasan bilang paraan ng paglutas ng panloob na krisis. Tumatalakay ito sa moral at espiritual na dimensyon ng tao na mahalaga sa kulturang Pilipino. Ang Oli Impan ay isang kwentong pan-sosyal na tumatalakay sa buhay ng isang karakter na nasa gitna ng kahirapan at personal na pangarap. Naglalarawan ng karaniwang Pilipino sa harap ng modernisasyon, kolonyal na pamana, at sariling aspirasyon. Lahat ng mga dula ni Florentino ay nailathala sa lahat ng mga magazine at journal, na itanghal sa halos buong bansa, at naipalabas sa telebisyon sa serye ng Balintataw. Noong 1959, ang mga ito ay tinipon at nalathala sa isang aklat na pinamagatang The World is an Apple. Magmula noong 1962 hanggang 1966 ay naglimbag siya ng mahigit sa 45 na aklat na sinulat ng mga manunulat na Pilipino. Estrella Alfon. Bago sumapit ang taong 1958, ay sikat si Estrella Alfon bilang manunulat ng maikling kwento. Isa sa maiikling kwento niya ay napabilang sa listahan ng American Best Short Stories na noon ay pinamanugutan ni Edward J. O'Brien. Ang dula niya ay Nagwagi sa Palangka. Ang unang dula niya ay Nagwagi sa Palangka, ang Forever Witches noong 1960. Ito ay isang kontemporaryong dula na tumatalakay sa buhay ng kababaihan at ang kanilang pakikibaka sa lipunan, tradisyon at patriarchal na sistema. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkilala sa sariling kapangyarihan, pati na rin ang paghamon sa mga inaakalang limitasyon ng lipunan. Nagkamit ng unang gantimpala ang dula niyang Patches of Humanities noong 1961. Ang dula ay tumatalakay sa kompleksidad ng lipunan at ugnayan ng tao, gamit ang mga magkakaibang karakter bilang simbolo ng iba't ibang aspekto ng buhay. Tubig. Ang tubig ay isang dula na sumasalamin sa kalikasan, buhay at pagbabago. Pinapakita nito ang flow ng buhay, kahalagahan ng pagpapakaangkop, at ang ugnayan ng tao sa kapaligiran. Nakatuon sa tauhang nakikipag-ugnayan sa tubig. Ang dulang ito ay refleksyon ng buhay at kalikasan ng tao at nagtuturo ng pag-unawa sa pagbabago, adaptability, at koneksyon sa paligid. Binibigyang diin nito ang interdependence ng tao at kapaligiran at ng kahalagahan ng pagiging sensitibo sa daloy ng buhay. Ang pinakataluktok ng pagiging manunulat ng dula sa Ingles ni Alfon ay noong 1960. Hinakot niyang lahat ang gantimpala sa Arena Playwriting Contest. Ang dula ay Rise, Losers Keepers, The Strangers at The Beggar.
Siya ay naging punong patnugot at tagapaglathala ng bituin o The Life and the Nation. Isang maunlad na lingguhang babasahin. Naging staff din siya ng lingguhang magazine na Who at sumakap bilang buhay siya noong Enero 1984 pagkaraang makapaghusga sa Metro Manila Film Festival. Noong 1975, itinanghal ng pangkat sining ang tatlo niyang dula na isinalin sa Tagalog. Patches with Many Hues o Pinagtagpi-tagping Kulay sa pamamahala ni Tom Adrales. Losers Keepers o Pag-iibig Dalawa sa pamamahala ni Rudy R. Rubis. Typhoon Punch noong o Ang Koko ng Hanging Habagat sa pamamahala ni Marcelino Cavestany Jr. Jesus T. Peralta. Si Jesus Peralta ay 9 na beses na nagwagi sa iba't ibang timpalak. Sa 9 na dula, 5 ang nagkamit ng unang gantimpala. Ang The Other Son noong 1957. Ito ay tumatalakay sa problema ng pamilya at pagkakakilanlan, lalo na ang pagkakaiba ng inaasahan at realidad. Pinapakita ang tensyon sa pagitan ng magulang at anak, at ang epekto ng pagkakaiba sa personalidad o kapalaran ng isang anak sa pamilya. Play for Judes noong 1957. Ito ay tungkol sa lipunan, hustisya at responsibilidad. Pinag-uusapan ang moral na obligasyon ng individual sa komunidad at ang pakikibaka laban sa mapanuil na sistema. Ang Somnambulist noong 1959. Tumatalakay sa pagiging bulag o hindi mapunuring mamamayan sa lipunan at ang pang-araw-araw na gawain na ginagawa ng walang kamalayan. Nagbibigay diin sa kondisyon ng tao bilang sleepwalker sa kanyang lipunan at moralidad. Longer Than Morning noong 1961. Tumatalakay sa panloob na pakikibaka, memorya at pag-ibig. Maaaring simbolo ng oras, pagbabago, at ang kabagalan o tindi ng karanasan sa buhay. The Sign of the Seagulls noong 1966. Ito naman ay tumatalakay sa kalayaan, paglalakbay at paghahanap sa sarili. Ang mga seagulls ay simbolo ng pag-asa, paglaya, at posibilidad sa gitna ng limitasyon. Ang iba pa niyang dula ay nagsipagwagi, gaya ng mga sumusunod. Via Estrada noong 1958. Ito naman ay tumatalakay sa sosyal at moral na krisis ng lipunan, partikular ang katiwalian, pag-abuso sa kapangyarihan, at tensyon sa pagitan ng individual na lipunan. Pinapakita nito ang pang-araw-araw na pakikibaka ng tao sa harap ng sistemang mapanuil at hindi patas. Scent of Fear noong 1965. Tumatalakay sa takot, moralidad at responsibilidad ng tao.
Pinapakita kung paano ang takot ay humuhubog sa kilos at desisyon ng mga tauhan. The Mouth is an Open Wound, noong 1965. Ito ay tumatalakay sa katiwalian, lipunan at karahasang panlipunan. Ang pamagat ay simbolo ng hindi pagkakapantay-pantay, pang-aapi at sugat ng lipunan na patuloy na lumalala. Bukod sa mga nabanggit, isinulat din niya ang mga sumusunod. The Machine. The Machine ay tumatalakay sa modernisasyon, teknolohiya at pagkawala ng human touch. Pinapakita kung paano ang tao ay nawawala sa sarili at nagiging kasangkapan ng makina o sistemang teknolohikal. Ang mga tauhan nito ay kumakatawan sa mundo ng tao at makina. Parable of Rain. Ito ay tumatalakay sa pagbabago, pag-aasa, at moral na aral sa gitna ng krisis. Ang ulan o rain ay simbolo ng paghuhugas, pagbabago at pagkakataon. Nakatuon sa tauhang nakikibaka sa sitwasyon at natututo mula sa karanasan. The Pallbearers. Ito naman ay tumatalakay sa kamalayan ng kamatayan, kabiguan at kahinahan ng tao. Pinapakita ang epekto ng kamatayan sa lipunan at personal na buhay, pati na rin ang ritual ng simbolismo ng pagluluksa. The Last Hour. Tumatalakay sa panahon, limitasyon at kahalagahan ng huling pagkakataon. Maaaring simbolo ng katapusan ng buhay, relasyon o pagkakataon at ang epekto nito sa individual. Magnificent. Tumatalakay sa kapangyarihan, pag-asa at espiritual o ang espiritualidad. Nakatuon sa tauhan na nakikisalamuha sa kanyang panloob na lakas o espiritual na karanasan. Si Peralta ay nagtapos ng PhD sa UST. Dating Executive Secretary ng Arts Association of the Philippines at laging coordinator ng programa ng Pambansang Museo. Bukod kina Wilfredo Maria Guerrero at Severino Montano, kabilang ang mga sumusunod sa mga Pilipinong mandudula na sumulat sa wikang Ingles noong 1920 hanggang 1930. Vidal Eitan, the husband of Mrs. Cruz, at the Pen Pals. Si Hilarion Vibal, ang The Waves at ang Wild Grows the Sakit. Si Jose M. Hernandez, ang The Empty House at Palm de Pira. Si Jose E. Bernardo ng The Types of Students at the Unifortunates. Si Augusto C. Katanghal ng The Earthquakes at si Carlos P. Romulo ng The Sons for Sale at Daughters for Sale. Dito na
nagwawakas ang ating talakayan. Salamat sa pakikinig.